May kanya-kanyang tradisyon, paggunita at paniniwala ang mga Pilipino kapag mahal na araw. Ang natatanging okasyong ding ito ay napakahalaga lalo na't sa 81% ng mga Pilipino ay Kristiyano. Naging mahalagang bahagi na rin ng ating buhay ang Holy Week. Ang mahal na araw ay ang panahon ng paggunita at pagbabalik loob ng mga Kristiyanong Pilipino sa tagapagligtas na kumakatawan kay Hesukristo. Taon-taon ipinagdiriwang ito upang palalimin ang pananampalataya. Binubuhay ang mahabang tradisyon na ito ng mga Kristiyano gaya ng pag-aayuno at pamamanata. Ang mga Pilipino ay nakikiisa sa ginawang pagpapasakit ni Hesukristo para sa kaligtasan ng buong daigdig. Naniniwala na muling nabuhay si Kristo at magbabalik bilang patotoo sa mga ipinangaral ito sa kanyang mga alagad at nananampalataya. Ang mahal na araw ay nagsisimula pagsapit ng Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Ang araw na kinukusan ng abo sa noo ang mga deboto bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Paalaala na rin ngayon na sa abo nagmula ang lahat at sa abo rin magbabalik pagsapit ng wakas. Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ang naguhudyat sa pagbubukas ng panahon ng pagsisisi, panahon ng pag-aayuno at pangungumpisal, na pawang paghahanda sa malagim na pasyon ni Hesukristo sa kanyang mga taga-usig. Tumagal ng 40 araw ang taunang tradisyon at nagtatapos sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo na ginaganap sa pagsapit ng linggo. Kilala ang mga Pilipino sa paggunita ng mahal na araw. Ito ang pinaniniwalaang paraan upang magbalik loob sa Diyos at talikuran ang mga maling pamumuhay. At sa panahong ito, may mga Pilipino na nagsasakripisyo gaya ng pag-aayuno, hindi pagkain ng karne at pagbibigay ng limos at pagdarasal. Sa panahon ding ito ginagawa ang bisita iglesia o ang Way of the Cross. Sa ganitong panahon, nagpupunta ang mga pamilya sa iba't ibang simbahan para magdasal. Ginagawa ang bisita iglesia tuwing Huwebes Santo bilang pag-aalala sa paghihirap na pinagdaanan ni Hesukristo. Meron ding ginagawa ang mga Pilipino, halimbawa ang pabasa. Inaawit o kaya'y binabasa ng mga deboto ang mahabang pasyon ni Hesukristo. Ang nasabing pasyon na nasa anyong patula ay hango sa Biblia ng mga Katolikong Romano. Ang grupo ng mga awit ay kakanta ng sabay sa saliw ng luma o bagong kanta. Matatapos pa ang sabi ni Magdalena, lumingon ay may nakita. Bukod pa rito, ginagawa din ang sinakulo. Ito'y ginaganap sa lansangan o entablado. Ang sinakulo ay nagsasadula ng mga pangyayaring hinil sa mga dinanas ni Hesukristo bago at matapos ipako siya sa krus. Hango ang nasabing tradisyon sa Biblia at iba pang tekstong apobrika. Pinakatanyag na sinakulo ang ginaganap sa Marinduque na tinatawag na Pista ng Moriones. Kasabay nito ang paghahagupit ng latiko sa harap ng madla. Ginagawa ito ng mga Katoliko na may panata, gaya ng masisilayan sa Pampanga at Rizal. Ang ganitong pamamanata ay paraan ng mga deboto upang magpasalamat sa mga biyayang natamo nila sa may kapal. Kilala ang kutod sa pagkakaroon ng ganitong gawain. Ang mga namamanata ay nakasuot lamang ng pantalon, nakatakip ang muka at ang ulo ay may koronang tinik. Ang kanilang katawan ay hinahagupit ng latigo na may mga pako sa dulo. Ang Biyernes Santo ang tanda ng pagkamatay ni Kristo. Karamihan sa mga bayan ay nagdaraos ng malaking prosesyon at ang mga imahe ng simbahan ay may balabal at nakatalukbong na itim na belo at nasa tuktok ng karosa. Isang paniniwala ng mga Pilipino ay ang pagbabawal ng mga bata na maglaro sa araw na ito sapagkat patay si Kristo at kapag nasugatan ay matagal umanong umaghilom. Bago magbukang liwayway sa araw ng Pasko ng Pagkabuhay, eksaktong alas 4 ng madaling araw ay ginaganap ang salubong. Ang imahe ni Birheng Maria at ang imahe ni Kristong Buhay ay magsasalubong sa gitna ng bakuran ng simbahan, habang ang mga batang nakasuot ng pakpak ng anghel ay masayang magsasaboy ng mga talutot at umaawit ng taimtim.
Ang mahal na araw ay ang paggunita kung paano tayo iniligtas ni Jesus, kung paano niya inako ang bawat kasalanan ng mga taong tulad natin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi niya sa salita ipinarating, kundi ipinadama niya ito sa pamamaraang kailanman ay hindi natin malilimutan. Bawat hampas, bawat dugo at sugat ng kanyang natamo ay pinilit niyang tiisin maligtas lamang tayo. Bawat latay ng kanyang katawan ay pagpapahiwatig ng kanyang pagpapahalaga at pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag ring kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!